Sinunod sa Kamara ang ilang issue sa pagbibigay ng diskwento sa mga senior citizen at mga may kapansanan. Kabilang po dyan ang mali umanong pagkwenta ng discount o hindi pagbibigay ng discount kung may promo. Problema rin po daw ang ilang butika na hindi nagbibigay ng discount kung walang dalang booklet ang senior citizen at persons with disability. Dahil po dyan, balak ng House Committees on Ways and Means, Senior Citizens at Persons with Disabilities na bumuo ng panukala para pagsamasamahin na ang mga diskwento at benepisyo ng mga senior citizen, PWD at solo parents. Kasama sa mga benepisyong pinag-aaralan ay ang diskwento sa toll, sa skyway, sa parking, mas malaking load sa RFID sa mga expressway at diskwento sa mga binibili sa online sellers. Talakayin po natin ang iba't ibang issue ngayon tungkol sa mga senior citizen at kanila pong mga benepisyo. Nakasalang sa Balitang Hali si National Commission of Senior Citizens Chief Executive Attorney Franklin Quijano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po. Good morning po sa inyo. Gaano po karaming sumbong ba ang natatanggap po ng Hello? inyong tanggapan? Sir, can you hear me? Hello? Yes, sir. Can you hear me? Attorney? Hello? Okay. Attorney, aayusin po natin ang ating Hello? linya ng komunikasyon. Can you hear me? Mukhang nagkakaproblema tayo, no, partner, sa ating linya ng komunikasyon. Pero itong usapin Mahalagang na talaga issue na ito, ito oo. ay napakarami nating naririnig na sumbong. Ano, kabilang na nga dyan yung pagdadala, di ba, ng kanilang mismong booklet Ay, oo. pagka sa mga, pupunta sila sa mga butika. Hindi consistent kuminsan eh. Yung ibang mga establishment, yung iba tinatanggap, yung iba hindi. At kuminsan yung mga senior citizens kasi hindi na nakakalabas ng bahay, di ba? Yes, meron silang ang ginagawa inuutusan. Oo, at Oo, may ng mga letter na lang. kamag-anak. Yung iba, tinatanggap yung letter, yung iba naman hindi. Pero alam mo, So, naaabuso rin yung mga senior citizen Yun cards nga na lang, yan. oo. Kasi may mga ilan pinagmamalaki pa na kahit wala pa naman sila sa 60, ay meron na silang card. No? Ganon At din ang PWD, di ba? yes, ganun din Card, ang oo. PWD. At minsan, nagkakaroon din ng sinasabing diskriminasyon. Ano? Kapag ikaw naman ay may PWD card. Oo. Kasi binabase sa kung anong itsura at hindi na iintindihan mismo nung mga nagpapatupad nito, no, na hindi lamang ito sa physical appearance. May psychological kasi na hindi talaga nakikita. Okay, so balikan na natin at pag-usapan po natin ang mga issue pa rin tungkol sa senior citizens at ito po ay mapapag-usapan natin kasama si National Commission of Senior Citizens Chief Executive Attorney Franklin Quijano. Magandang umaga muli at welcome po sa Balitang Hali, sir. Yeah, good morning. Mukhang mahina talaga ang Okay. sound. Oh, lalakasan na lang po namin yung aming Opo. boses. All right, sir, can you hear us loud and clear na po ba? Very faint, but I'll try to, Okay. I will try to speak louder, sir, ha? Sige, please. Marami na ho ba kayong natatanggap na mga sumbong patungkol pa rin sa mga sinasabi maling kwenta o pagkwenta po ng discount o hindi ho nabibigyan ng mga promo discount sa mga senior citizen? we have not yet sorted out since bago lang itong mga na ito. But as far as we're concerned, for the past life that we have been experiencing, more than 5,000 complaints na po ang umaabot sa National Commission of Senior Citizens. At kasali na dito yung non-enforcement of discount, yung mga hindi pinasasakay sa public utility, yung mga ganon. Okay. Napaka-sensitibong usapin ito, lalo na senior po. Dapat pinagagaan ang buhay, hindi pinahihirapan. Kaya ano ho ang effort na ginagawa kaya ng inyong pong tanggapan para matiyak naman na napapatupad yung pong mga sinasabi pong mga reklamo sa inyong ito ng mga senior citizen? May redress mechanism po, yung kung saan ka pupunta at ano ang gagawin. But ang ginagawa namin, even as the redress starts from the OSCA, in the case of the NCSC and PDAW, in the case of the PWD, we are encouraging everyone to furnish us copies because pag natanggap namin ng kopya ng reklamo, binabatong pa rin namin doon sa mga responsableng tao sa ground. So yan po, we are encouraging everyone, lalong-lalo na doon sa mga discounts, doon sa mga karapatan ng seniors, pati nga sinasabi namin, walang senior na dapat apihin
So the human right of the seniors must have to be protected. Itong lahat na reklamo na ito, pwede mong dalhin doon sa munisipyo or sa OSCA or sa fiscal's office, but please furnish us copies para matrack, monitor, and even we can help in the enforcement. Attorney, para po malinaw sa lahat, ilang porsyentong discount po ba talaga yung tinakda ng batas para sa senior citizens? Rafi, depende kasi yan sa purchase. Like say 20% para sa item na ito. But kung itong item na ito ay vatable, meaning may VAT na binabayad ordinarily yung isang tindahan sa item na ito, pati VAT exempt siya. Okay. So tinatanggal yung 12%, pagkatapos tatanggalin yung 20%. This is a misnomer, yung 20 plus 12. Kasi sa grade 1 tayo, 20 plus 12 equals 32. Etong sistemang ito na senior na tayo, tanggalin muna yung 12, saka tanggalin yung 20. Kaya ang lalabas, 28.67. Okay. So siguro nagkakaroon talaga ng confusion po, sa kwenta pa lang talaga. Kaya siguro may mga nagrereklamo sa senior citizen. Meron din mga establishments na hindi nakakaintindi talaga nitong computation. Actually, Rafi, this is actually widely informed na ang lahat. Sana nga po, oho. BIR, may BIR, na nga yan, regulations eh. But just the same, we painstakingly inform everybody wherever I go. Kung saan ako pumupunta, sinasali ko po ito. Kasi may mga seniors na may mga mistaken belief na 32 ang bit ihingin nila. So, nire-remind ko sila, huwag po kayong humingi ng 32 at magkaaway lang tayo dyan sa 28.67 yan. Okay. May butal pa talaga. Oo. Sige po. Itong issue ito dapat talaga mailinaw at disseminate ika nga sa lahat ng concern para hindi na magkalituhan. Maraming salamat po sa inyo. Yeah. But Rafi, before I forget, Opo. this is a challenge of enforcement. Opo. Hindi lamang for the NCSC and seniors, but also for the PWD and NCDA. So just recently, nagka-meeting po tayo with NCDA and we are forming a front, isang pagkakaisa na tinatawag natin ang pansin ng lahat na opisina na saklaw doon sa enforcement. Kasi Okay. hindi lang trabaho ni NCSC ito, Rafi and Connie. Yes, sir. Trabaho din ito ng NCDA, trabaho din ito ni DTI, ni DILG, ni Lahat po ng BIR. stakeholders. Oho. Oo, lahat. Kaya gusto namin gumawa na ng isang platform Okay. na tinatawag namin na Joint Enforcement Platform para yung platform na ito ay magagamit natin. Each time may reklamo, gagawa na lang tayo ng platform. Sige po. At kung sino mang agency na involved dyan, kasi kunyari, Okay. sa hotel, Abangan, nagreklamo si senior na Opo. nagbibigay ng 20 plus 12. Abangan po natin yung progress ng front na yan at ng maibalita namin. Maraming salamat po sa inyo. Opo, and Happy New Year, Thank Rafi you po. and Connie. God Happy bless. New Year, sir. Si National Commission of Senior Citizens Chief Executive Attorney Franklin Quijano. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.